looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt. Alright, so maulang gabi po sa ating lahat at merong ingat po tayong lahat sapagkat papalapit po yung bagyo. Dito sa Candon po ay signal number 2. Alright? Kaya mag-iingat po tayo. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aaral natin ng our daily words of encouragement because I believe that discouragement taking place every day sa ating buhay. But thank God for His word that we can find encouragement. Tayo po ay manalangin before we go to our lesson tonight. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa gabi nito. Pagpalaan niyo po ang mga anak ninyo nakikinig sa gabi nito na may encourage po siya. Patawad po sa kasalanan nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Luke chapter 12 po ang ating text, 54 hanggang 56. Sabi po ng Bible, and He said also to the people, when ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, there cometh a shower, and so it is. And ye, when ye see the south wind blow, ye say, there will be heat, and it cometh to pass. Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye cannot discern this time? Yan po ang pamagat natin. But how is it that ye do not discern this time? Okay? So, tignan po natin ang mga word meaning po muna. Yung discern po dyan galing sa Greek word na dokimismazo, na ang ibig sabihin ay examine. Bakit hindi nyo ma-examine ang time or ma-prove yung time? Yung time po, kairos sa Greek, occasion. Alright? Or opportunity. Hindi nyo alam yung occasion, yung opportunity, patungkol sa spiritual things na bagay. And alam nyo yung sabi ng Panginoon dito, kinakausap niya yung mga hypocrites, sabi ng verse 56, diba? You can discern the face of the sky. Aring ito po ay mga astronomers po ito. At alam nila yung science, pero hindi nila alam ang spiritual things. They know science but not spiritual. Diba? The things of God. Kaya bakit hindi nyo ma-discern ang mga bagay spiritual, ang oras, o kumbaga ang mga pangyayari sa spiritual matters, pero alam niyo yung science. So Jesus rebuked the crowd. Jesus rebuked the crowd because they could accurately predict the weather. Diba? Parang ngayon, bagyo. Siyempre, may mga meteorology bang tawag sa kanila? Tsaka they observe the sky, yet they fail to recognize the spiritual significance of His coming. Hindi nila alam yung mga signs ng mga prophetic table ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. So hindi nila alam yung sign, pero alam nila yung science, di ba? So the Lord teaches that it is not enough to be perceptive about earthly matters. We must also be discerning about eternal truths. Okay, so number 1 po, I perceive the sign. Verse 54 to 55. When you see a cloud,
There cometh a shower. Siyempre, pag nakita mo yung cloud, may ulan yan. When you see the south wind blow, there will be a heat. So, the people were able to observe and interpret the signs of nature. God expects us to be spiritually alert as well as physically aware. Spiritually alert, din dapat tayo while we are physically aware. Halimbawa ngayon, may bagyo. Alam natin, maglalandfall po mamaya yung bagyong Maymay, di ba? So, alam natin yan, nakaprepare po tayo dyan, pwedeng liparin ang bubong or ano man dyan na pwedeng masira, kaya pinifix po natin bago maglandfall yung bagyo. Ang sabi ng Panginoon, you perceive the signs, pero you forget the spiritual alert, the spiritual things of God. You know the sign of the weather, but not the sign of the times of the coming of the Lord Jesus Christ. I mean, yung mga sinasabi ng Matthew 24, di ba? Mga signs. So, they perceive the signs, mga kapatid. Pero, again, mas dapat po alam natin yung mga spiritual things of God. Ang next sa timetable ng Diyos ay rapture. 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 17. Diba? Ano yung mga sign? Nation shall rise against nation, Matthew 24. At katulad yung giyera sa Middle East. Ano pa? Earthquake, sabi ng Matthew 24, di ba? Ano pa? Famine, pestilences, and so on and so forth. Even in Titus, di ba, meron doon na disobedient to parents, or 1 Timothy. Yung disobedient to parents, that's the sign. At iba-iba pa. So, God expects us to be alert as well spiritually, mga kapatid. Not only the physical awareness of the sign of the nature, but also the sign in the Word of God. Number 2, practice spiritual discernment. Verse number 56a. Anong sabi ng Bible? Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth. Tinawag po silang hypocrites, di ba? So they possess earthly intelligence but lack heavenly insight. Spiritual discernment comes through a heart that seeks God. So sabi ko nga po kanina, ay maganda po yan na meron tayong earthly intelligence. Napakaganda po. Pero kulang naman, kung kulang sa heavenly insight, ayun po yung hindi maganda. Diba? Kaya tingnan nyo, panoorin nyo po yung yung Left Behind series sa YouTube about the rapture, the coming of the Lord Jesus Christ. After rapture, ay naiwan yung mga tao. They are confused what's happened, diba? Kasi naiwan sila at damit na lang ng loved ones sila yung mga natitira doon. So yung mga taong unbelievers, naiwan sa lupa for the tribulation period. So, nako-confuse sila. They are looking for an answer. Punong-puno ang mga simbahan that time. At talagang they are reading their Bibles. They are praying now. So, looking for the answer of what's happening about the rapture. Makikita niyo po din, napakagandang at ano po yun, Christian movie. Left Behind series po. Panoorin niyo po yan. Ngayon, so good po yan pag mayroong earthly intelligence, pero mas mahalaga po yung heavenly wisdom na tinatawag to discern yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Practice spiritual discernment. Kasi sabi ng Panginoon, you can discern the face of the sky but not on the earth. Pero yung mga spiritual matters ng Panginoon, hindi. Yung hypocrite, sabi ng Panginoon dito, verse 56, diba? So, mas mahalaga po yung mga bagay ng Panginoon kaysa lang po yung mga secular na bagay. Mahalaga po ang pera, trabaho, edukasyon, pero kinakailangan tiyakin mo ang buong pamilya mo sa langit pupunta. Di ba? Tiyakin mo na nasa kalooban ka pa rin ng Diyos. Tiyakin mo na langit ka pupunta. Baka hindi. And if you just live for money and work and miss the will of God in your life, you miss your whole life. And you will face God in His judgment
missing the very purpose of life. God is expecting us to serve Him while we are on earth because He saved us. We are saved to serve. Di ba? So God is expecting us to serve Him. Pero you forget your spiritual responsibility and focus on secular matters. Oho, wala pong masama sana yung trabaho at yung pera, paghahanap ng pera. Pero ang masama po kung hindi mo na ginagawa yung kalooban ng Diyos. Oho, malayo ka na sa Panginoon. Pinakamahalaga po mga kapatid, just like itong mga taong ito, sabi ng Panginoon, you discern the face of the sky and of the earth, but not the things of God, ye hypocrites, sabi ng Panginoon. Because God knows what's happening. Alright? So, practice spiritual discernment. And number 3, ponder the season. Sabi ng verse 56b, but how is it that you should discern, not discern this time? Hindi nyo mat-discern yung coming ng Panginoon na babalik siya, hindi nyo pinaghahandaan. So, Jesus referred to the season of God's invitation. Every believer should recognize God's timing and respond accordingly. So, ponder the season, mga kapatid. Ano bang pinakamahalaga sa panahong ito? Ano ba yung dapat nating ginagawa, pinapaniwalaan sa mga panahong ito? Okay? So, number 4, prevent hypocrisy. Sabi ng verse 56, ye hypocrites. So, it is inconsistent to understand earthly matters while neglecting eternal truths. God desires genuine faith, not outward religion. So, ang Diyos po, He desires genuine faith, not outward religion. Katulad ng sabi ng Bible, maraming mga religious leader at gusto lang nilang palakpakan sila ng tao, pumupunta sa mga streets, nakikita ng mga tao. Sabi ng Panginoon, yung outward ninyo napakagaganda, nakabarong, kung ano man yan, nasuot-suot nila para kayong sepulcher, sabi ng Panginoon. Nasa labas, puting-puti, sa loob, kalansay. Yung tombstone, di ba? Oho. Pero, mga kapatid, ang ibig sabihin lang po ng Panginoon dito ay don't neglect eternal truths. Not just be concerned of earthly matters, but be concerned of eternal truths. By the way, eternal things are temporal, lilipas. Yung mga damit, sasakyan, bahay, ang mga gamit, naagnas, diba, nagagasgas, nasisira, nabubulok, nawawala. Pagbili mo ng cellphone, maya-maya, after how many months yan, sira na. Or, diba? So, bakit nasisira Earthly matters are just temporal. But, but eternal truths are, syempre, forever. Diba? Kaya nga, walang lugi pagka nasa Panginoon. Pagka nag-aaral ka ng salita ng Diyos, pag naglilingkod sa kasi. Yun po ang hinihingi ng Panginoon. Panghuli po, mga kapatid, prepare for the Savior. According sa verse 54 to 56. So the greatest sign before them was Christ Himself. Yet many failed to recognize Him. We must always be ready for the Lord. Alright? Lalong-lalo na po, pag bumalik siya, ready ka ba sa langit ka pupunta? Are you sure? Examine your faith. Examine yourself. Baka sa impyerno ka mapunta. How about your wife? Sa langit ba siya? Your children, sa langit na ba sila? How about our loved ones, relatives, friends, family members? Diba? So you know the salvation by faith in the Lord Jesus Christ, we must be prepared and prepare as well our loved ones to face the Lord in His judgment. Not only material things, pero dapat yung mga eternal truths din ang ating inaasikaso, mga kapatid. So ating principle sa gabi po, number 1, earthly perception without heavenly direction leads to spiritual deception. Baka dinadaya na po tayo. At dinadaya na nga tayo ng diablo. Spiritual deception na po yan. Masyado na po tayong malayo sa Panginoon. Masyado na tayong focus sa earthly things, pero hindi sa desire ng Diyos na involved tayo sa gawain ng Panginoon. So, earthly perception without heavenly direction leads to spiritual deception. Statement number 2, discern God's way without delay. Alright? So, pag nakita mo ang God's way, don't doubt God. Parang si Jonah, di ba? Sabi ng Panginoon, sa Nineveh ka.
Pumunta siya sa Tarsus, yun, napahamak siya, bankrupt din. Oho, di ba? So, napunta pa sa Wells Belly. Pero nanalangin siya, pinakinggan ng Diyos, sumunod din siya. So, kung doon ka rin pala pupunta sa kalooban ng Diyos, ba't lumalayo ka pa, di ba? Oho, parang yung prodigal son, lumayo sa tatay niya, at kinuha niya yung mana niya, siyang kaibigan nung nakalayo siya, pero naubos ang pera niya. Hanggang sa nagpakain siya ng kanin baboy, hanggang sa kumakain na siya ng pagkain ng baboy, realize siya, babalik na ako sa ating tatay. Di ba? So, bankrupt eh. Pero nung bumalik, ayun, inaccept ng Ama. Ganun din ang Panginoon. Oho, ang Ama natin, di ba? He is so concerned to us. Doon sa bahay nila, sagana siya doon. Pero nakalimutan niya. Kala niya hindi masaya, kala niya kulang. Andun pa lang satisfaction. See that? Oho. Minsan akala natin parang yung kapatid niya, di ba, na naiwan sa yung prodigal sa story. Yung kapatid niya naiwan. Nung bumalik yung kapatid niya na prodigal, ang bihira naman tatay, sabi niya, pinakain natin yan, pinagpestahan, bukate ka ng napakatatabang baka. Ako nakasama mo dito, tumutulong sa'yo, hindi ka man lang nagkatay, kahit maliit lang. Sabi ng tatay niya, hindi anak eh, kasama na kita dito, sa'yo na lahat ko. Minsan po, hindi nasa gawain tayo ng Diyos, pero hindi natin nare-recognize na lahat pala na nandyan sa ministry, sa atin din po yan. Oho, see that? Kaya nga po, napakahalaga po na pakita natin na very concerned ang Diyos sa atin. So number 3, prepare today without delay, tomorrow's chance may fade away. See? Alright, so God bless po. Bless po, dakilang Diyos sa inyo sa inyong salita, pagpalain sa aming buhay, manatili po. Thank you, lahat ng ito. Ingatan niyo rin po ang iyong mga anak at naway ingatan kami sa bagyo na ito. Keep us away from any danger. Thank you, in Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa live natin. Manong Mark Anthony Sila. Pag-pray po natin si Ate Monet, asawa po ni Manong Anthony, na makarecover from operation. Ganon din si na Kuya Hans. Magandang gabi Kuya Hans dyan sa Bulacan. And si Gia at si Monmon at Raya, shout out sa inyo dyan. Ganon din po si Brother Gary Fernandez. Magandang gabi Brother Gary dyan sa mga Aldan, Pangasinan, at Nana Tessie de la Cruz. Nanay ko po yan. Pag-pray natin na siya po ay may assist pa sa kanyang left kidney. At Puribra na Makati daw po, sabi niya kaninang tumawag. And pag-pray po natin sila. Alright, so sa lahat pa po na nakikinig dyan sa Abra, sa mga nagre-replay dyan or nag-watch. And sa Pandacan, Manila, ganun din po dyan sa Pampanga, sa Korea, Brother Rico, ay nandito na sila, no? Sa Pilipinas, nakauwi na po. Yung sa Hong Kong, sa Southern California, sa Hawaii. Ang Diyos po, ang magpala sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you.